Okay, so explain ko lang kung paano gumagana yung circuit na to. So this is an example ng isang light activated something, like in this case is a buzzer. Light activated buzzer siya. So simulan natin dito sa isa-isahin lang natin. So alam ko naman, wala kayong masyadong access sa power supply. Isa lang yung power supply nyo, ganon. So, tinry kong gumawa ng circuit na isang supply lang ang gagamitin. And not sure if merong 10K. Alam ko may 10K sa listahan ng resistor na pinapagamit sa inyo. Pero simulan natin dito. So, yung circuit na ginawa ko here sa LM741, ito, pwede nyo makita yan, LM741CN UA 741CN. Pero it doesn't matter naman. Basta ang importante is 741 IC siya. Okay? So, maraming configuration ng op-amps. LM741 is an example of an operational amplifier. Pag-aaralan nyo siya later on. Pero basically, ang kailangan nyo lang isipin here is marami siyang operation. Pwede siyang maging amplifier base sa pangalan niya. Pwede rin siyang tinatawag nating comparator. So, comparator, ito yung circuit na yan. Basically, ang ginagawa ng comparator is, kunyari, meron ka ditong 5 volts. Tapos, ito yung reference mo. So, ito yung value na kino-compare from the word comparator, di ba? Compare. So, meron ka kunyaring 4.5 volts dito sa isa niyang pin. Kasi dalawa yan eh. Kung makikita nyo, merong ito, tapos meron to. Dalawa siya. So, kapag ka daw yung isang value mo ay 4.5, pero yung reference voltage mo is 5 volts, ang mangyayari, yung output mo dito ay basically almost zero. Of course, realistically, hindi siya zero talaga. Pero, excuse me, you get the point na 0 volts siya, or parang naka-off, parang ganon. So, ang mangyayari, once na na-reach niya na higher siya, so kunyari, 5.5 volts, yan, yung output nung operational amplifier mo, which is itong pin 6, is magiging on. Therefore, kung ano yung voltage na binigay mo dito kay pin 7, yun yung ibabato niya dito sa pin 6. Gets? Kaya kung mapapansin nyo, yung voltage ng pin 6 na to, ayan yan, ang nare-receive niyang voltage ay 11 volts. Siyempre, merong voltage drop yan within the tawag dito, sa op-amp itself, kaya hindi siya perfect 12. Pero basically, parang nag-12 siya. So, ipakita ko sa inyo saglit. I-on ko yung circuit. So, ariko. Tenga. So, dito, ito yung isang, patayin ko isa sa tenga. Ariko. So, di ba 8.57 yung value ng signal natin. Pero, itong nasa ka-connect sa pin 2, ito yung reference. So, 8.57 is greater than 8.16. Therefore, mag-o-open siya. So, ano mangyayari kapag hindi? So, palitan natin. So, ayan. Sinet ko siya ng 6.67 is less than, 6.67 is less than 8.16. Therefore, yung voltage output natin dito sa output is 882 millivolts na lang. So, basically, para siyang naka-off. Pero not totally off. Meron pa rin natitirang konting voltage. So, yun siya. Principle siya ng comparator circuit. Okay? So, in this case, barayin ko muna to. So, ayan. So, gumawa ako dito here ng voltage divider. So, yung 12 volts, nakakonect dito, tsaka dito, in a voltage divider configuration. So, paano ba nakuha tong 8.16 volts na yan? So, kasi ang mangyayari dyan, pagka kumuha ka ng voltage divider na voltage, ang gagawin mo is, kunin mo yung voltage supply, i-times mo siya dun sa dito. Yung, di ba, ito yung unang resistor na nakikita mo, si R3. Yan. Eto. Kung gusto mong makuha yung voltage across this point, kailangan mo lang gawin is, kunin mo yung resistor na nasa kabila niya, in this case, R5. So, 10K over 10K plus 4.7K. Parang pinag-add mo lang silang dalawa. So, ang magiging sagot dyan ay 12 times 10K over 10K plus 4.7K
sorry, syntax error. Mali na ang parenthesis. Yan. So, nakalagay here is 8.16 volts. So, doon galing yun. Kaya natin nakuha yung 8.16 volts. And bakit 8.16 volts yung ginamit ko? Naalala ko kasi parang ang binigay lang sa inyong resistor ay 4.7K, 10K ba yun? 100K? Parang mga ganyan lang. So, papansin nyo yung mga resistor ko is siya lang din. Since ito lang yung configuration na naiisip ko na pwedeng kuha na ng reference voltage, ito na lang yung ginamit ko. Okay? So, next tayo. Yan yung dahilan bakit ako gumamit ng resistor na voltage divider configuration para sa part na to. Next, ito naman. Kung mapapansin nyo, parehas siya nung nandito sa taas. Voltage divider din kasi yan. Yes, pero if mapapansin nyo, variable resistor. Yung variable resistor na to, this will represent your photoresistor. So kasi 'di ba, ang photoresistor yung na testing ko kanina na photoresistor. Pagka na may light, ang nababasa niya ay 10K. 1K. Pagka dark, ang nababasa niya ay 10K. So para bang yung dumidilim, lumiliwanag, nagbabago yung resistance, ibig sabihin, pagka nag-voltage divider tayo dito, so 12, so kunyari, kinuha natin yung malakas ang ilaw. So isipin natin na itong photoresistor, hindi siya 10K, pero dahil may ilaw, 1K na lang yung resistance niya. So magiging formula mo dyan is, parang kanina, 10K over 10K plus 1K. So ilan to? Compute natin. So 12 times 10K 10K over 10K plus 1K. So meron daw tayong 10.9 volts. So 10.9 volts. Is 10.9 volts greater than 8.16? Greater than 8.16? Yes. Therefore, on buzzer. Gets? So, ano naman mangyayari kapag 10K yung resistance ng photoresistor? Kasi kapag 10K yung photoresistor mo, ibig sabihin madilim, di ba? Kasi nga nagbabago siya ng resistance. So, para mangyayari is 12 times 10K over 10K plus 10K. So, magiging 12 times 10K over 20K. Pwede mag-cancel yung 1,000, magiging magiging 12 times 1/2, magiging 6 volts. Hindi ko na kailangan i-calculate yan kasi ganito lang shortcut lang. Kapag kami nakita kayong resistor na parehas ang value, tapos voltage divider, automatic i-divide by 2 nyo na lang yung supply voltage. So, di ba? Kung 10K itong photoresistor na to, 12 yung input voltage natin, so kalati mo lang yung 12, 6. Yan na siya kaagad. So, is 6 volts greater than 8.16 volts? No. Diba? So, sabihin, if no siya, yung buzzer is naka-off. So, parang, ang logic nito, kapag ka naging madilim, tsaka tutunog yung buzzer. Pagka lumiwanag, kapag ka dumilim, nakapatay yung buzzer. Kapag ka naliwanagan siya, dun naman tutunog yung buzzer. Pwede natin pagbaliktarin yung configuration niya para mag-o-open naman siya kapag ka madilim or maliwanag, ganun. Depende na lang kung paano binuo yung circuit. But in this case, yung circuit is kapag ka maliwanag, tsaka mag-o-open yung buzzer. Okay? So, next tayo. Okay na tayo dito sa part na yan. So, ginagawa lang niya again, balik tayo saglit. Ang ginagawa lang niya, kino-compare niya yung value na nandito sa pin 2 dito kay pin 3. So, pag mas mababa, naka-off. Pag mas mataas, naka-open. So, isa pa. Tignan natin ulit sa simulation. So, ito yung voltmeter dito sa voltage divider. Ito yung reference voltage natin, 8.16 volts. And, ito yung voltage natin dun sa may photoresistor. Ito yung natatamaan ng ilaw. So, i-open ko siya. Masakit sa tenga. Wait lang. So, at this point, 80% lang ng 10K. So, therefore, 8K. Ibig sabihin, madilim yan. Madilim yung ilaw. Kasi nga, masyado mataas yung resistance. Yung sabi ko kanina dito, dark is 10K.
Ngayon, 8K siya kasi 80% ng 10K is 8,000. So, what if binaba ko to ng 60? So, 6 kilo ohm. Lumiliwanag na. Pero, hindi pa rin siya sapat mag-open. Bakit? Kasi nga, yung comparator value natin is 7.5 volts against sa 8.6. So, hindi pa rin siya mag-open. So, yan. Hindi pa rin siya nag-open kasi nga, 8 is less than pa rin. So, until such time, nataasan niya yan. Therefore, ayan, tutunog na siya. Kung mapapansin niyo dito, yung input voltage natin, 8.57 volts na. Where yung reference voltage natin is 8.16 pa lang. And ang sinasabi ng output ay 11.1. Kasi nga, open na siya. Parang short, nagko-conduct na siya. Gumagana na siya. So, 11.1. Pagka tinaasan ko yung value ng resistance, which is dumidilim, namamatay yung voltage. Down to 800 millivolts. Which is not enough to power yung itong transistor na to. Parang hindi siya magko-conduct basta-basta. Ayan, no? Meron pa rin naman dumadaan, pero hindi siya completely. 260 millivolts. Pero pagka nagko-conduct siya, ayan, no? Pumapalo siya ng 10 volts. Okay? Next, pag-usapan naman natin ngayon yung nangyayari dito kay tawag dito, kay transistor part. So, wala ko na isa pang picture. So, ayan, dito tayo. So, I think hindi pa na ituturo sa inyo kung paano gumagana yung photoresistor, the transistor. But, basically, transistor is, dalawang purpose niya. Pwede siya mag-amplify, pwede siya mag-switch. So, in this usage, naka-switch configuration siya. So, drawing natin. By the way, kapag ka nakakita kayo ng arrow na nakaturo palabas, ano yan? Tag dito, NPN. So, I think aware naman yata kayo. So, hindi ko, tanongin nyo lang if gusto nyo i-explain ko yung in-depth ng isang transistor. Okay lang naman. Pero for this part, maski wag naman. Kasi baka sobrang dami ng information na dumadaan sa utak nyo. Hindi nyo kayanin. So, meron dito 12 volts supply. Ayan. Tapos meron tayo ditong input galing sa op-amp. Yan. So, ang transistor, kapag ka naka-switch mode siya, kapag ka naka-detect siya ng voltage sa, di ba ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. Excuse me. Kapag ka naka-detect siya ng current pala, sorry, ang BJT kasi is current. Pag naka-detect siya ng current across the base junction, magko-conduct si collector at saka si emitter. So parang kung nalilito kayo dyan, isipin nyo siya parang ganito. Ito ay switch, kunyari. Kunyari yan lang yung yung buzzer. Tapos meron ka isa ditong parang magic. Isipin mo na lang muna magic kasi sa LX1 pa ituturo talaga sa inyo yun eh. So, kapag ka daw nakadetecto ng kuryente, ang mangyayari, etong open switch na to is mag-close. E doon na nag-close yung switch, parang meron ng daan yung kuryente from collector to emitter. So, in this case, nung nagkaroon ako ng kuryente dito sa base, yung collector at saka yung emitter is nag-short. Nag-connect siya. Ganyan. So, nung nag-connect na yan, dumadaan na ngayon yung 12 volts dito kay buzzer. So, ibig sabihin, sisindi na siya. Diba? So, ang kailangan lang ng switch mode transistor is yung base current. So, yun yung nangyayari dito. Balik tayo sa simulation. So, kapag ka naka-open yung, kapag ka conducting yung op-amp natin, si LM741, nagkakaroon ng kuryente yung base. Nung nagkaroon ng kuryente yung base, yung 12 volts na nakakonect sa kanya dito, sa collector, dadaan siya ngayon kay buzzer. Kasi di ba, mag-short to. Para bang magkikita na sila, si buzzer tsaka si 12 volts. Nagkita na silang ganyan. So, nung nag-connect na sila, boom. Ayun, tumunog na. So, tignan nyo ha. Isa pa, demo natin. So, ito, technically, naka-off yung 741. Again, because the reference voltage is higher than our signal voltage. So, in this case, naka-off siya. Ayan, 260 millivolts lang yung nadidetect nung emitter pin. And kung mapapansin nyo, itong ilaw na to naka-off. Pero, nung nag-conduct siya,
umilaw to, di ba? And then, sabi dito 10.4 volts. Bakit? Kasi nga, etong 12 volts na to, parang dumadaan na siya ngayon dito. Nagpunta na siya kay collector, dumaan na siya dyan, pumupunta na siya kay emitter, until marating niya si buzzer. So, parang ganun yung logic niya. Parang hinihintay lang niya magkaroon ng kuryente sa base pin para magkakaroon ng kuryente si collector at si emitter. Okay? So, yun lang yung buong circuit. Pero, pasadahan natin one more time. Last. So, ang kailangan ng circuit is, in this circuit lang naman, sa comparator mode, is kailangan natin ng reference voltage dito sa sa negative, which is the inverting input, and kailangan natin ng input signal sa pin 3. So, ayan. So, since ideally, meron talagang set voltage yung reference, pero I understand na parang iisa lang yung mga supply nyo and mahirap humanap ng supply. So, gumawa nga ako ng circuit in such a way na iisang supply lang ang gagamitin. So, first, gumawa muna ako ng voltage divider para makakuha ko ng reference voltage. Next, kumuha ulit ako ng isa pang voltage divider para nagbabago yung voltage habang nagbabago yung value ng ating photoresistor. Bakit? Para ma-detect natin kung kung lumiliwanag or dumidilim. And then si 741, i-compare niya ngayon yung value ng photoresistor at saka nung reference. And after niya mag-compare, mag-on or mag-off, nung nag-open siya, ko-connect siya dito kay base, which is pag connect siya kay base, pag may kuryente, yung 12 volts dadaan kay buzzer. Pero kapag walang kuryente, open circuit yung transistor, therefore walang supply yung buzzer. So, ganun siya gumagana. And sana naintindihan. If may question kayo, go lang, ask nyo lang ako, no? Sige.